Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel. At dito pa rin sa aking page, Lakay Siyasat Journal. Ngayong araw ay August 21, 2026. Philippine Standard Time, 10:42 in the morning. At ako ay magbibigay ng talakayan tungkol sa isang paksang pangsiguridad o pangkaligtasan. Yan, medyo matagal-tagal na wala tayong ibinahagi na talakayan tungkol dito. At ang paksa na tatalakayin ko ngayon ay itong hostage taking incident. Yan. Gabay sa tamang pagtugon at emergency response. Okay? So guys, ang ating talakayan ay para sa mga tropang 5-9 o mga security practitioner actually. Pero ito ay dapat kailangan din malaman ng lahat, lalong-lalo na pag ikaw ay property administrator, school administrator o ikaw yung nangangasiwa sa seguridad ng establishmento kung saan ka nagtatrabaho. Kasi guys, hindi uso sa Pilipinas ito actually. Pero siyempre alam naman natin, gaya ng active shooting incident, dati naman walang ganyan pero nakita nyo naman, sunod-sunod na at sa mga school pa nangyayari. No, anyway, isusunod natin na tatalakayin din ang issue na yon. Kaya, ang inyong lingkod ay magbabahagi kasi siyempre hindi natin alam. Sa security kasi, one principles of physical security is expect the unexpected. Hindi natin hindi natin laging iisipin na walang mangyari. Hindi ganon. Kasi ang security dapat proactive o kung hindi man predictive. Di ba? Kung kaya natin hulaan na mangyari yung isang insidente sa ating establishmento na binabantayan o pinagtatrabahoan, mas maganda yun. Okay? So, guys, ang hostage taking incident ay isang seryoso ito pero very high risk na emergency. At ito ay nangangailangan ng mabilis na pagtugon. Pero definitely kailangan mahinahon yan. Kasi pag sumablay ka dito, lalong ma-escalate ang sitwasyon. Di ba? Imbis na makatulong ka, parang ikaw pa yung nagiging dahilan kung bakit, di ba? Lumala. So, sa ganitong sitwasyon, ang pangunahing layunin ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na pag ikaw ay nasa security department, ay definitely maprotektahan ang buhay at kaligtasan, di ba, ng hostage. Kasi yun yung focus mo. Pero kasama na dyan ng mga residente, mga empleyado, di ba, mga bisita, all occupants of the establishment na binabantayan mo. Kasama na dyan yung responding authorities, yung mga policeman, kung meron. So, in this case, mahalagang tandaan na hindi ito yung sitwasyon na dapat harapin ng padalos-dalos. Ang bawat kilos ay kailangan na aayon doon sa emergency plan ng kumpanya. Di ba? Governing the matter o that kind of emergency. At siguruhing malinaw ang chain of command, yung mga instruction ng mga incident commander, mga responding authorities, kasama na dyan yung property administrator or management. Okay? So guys, kapag ito na yung gagawin, lalong-lalo na pag ikaw ay isang security practitioner. Kapag may hostage taking incident na biglang nangyari sa kumpanya o lugar na kinaroroonan mo, kasi itong hostage taking incident kasi maraming causes ito. It's either na may hinahabol na punta doon, tapos na corner ng hostage. Or maraming motibo kasi ito. Itong hostage taking incident. Pero ito na, kung nangyari dyan sa company premises na binabantayan mo, kung nasan ka, di ba? Ang first thing to do is inform the authorized person. Ipaalam o ipagbigay alam
ang insidente, sino yung authorized person? Definitely the security head. Diba? The property administrator. Diba? The detachment commander and so on and so forth. Basta yung nangangasiwa sa security department. So, pag nariyan na at nalaman ng security head ang informasyon na i-release sa kanya, supposedly, siya dapat ang unang tao na tatayo as incident commander. At siyang mangunguna sa koordinasyon at negosasyon sa pagdating sa emergency response ayon doon sa plano ng kumpanya. Habang wala pa yung responding authorities. No, kasi kailangan ang tao diyan na mamuno. So, incident commander ang tawag doon. At ang una niyang gawin, di ba? Kailangan i-priority yung kaligtasan ng mga tao. Di ba? Evacuation agad yan. Di ba? Gamit ang mga designated evacuation routes. Importante yun. Lahat ng occupants kailangang i-evacuate doon sa safe na lugar. No? But, definitely, ito ay dapat naaayon doon sa emergency plan kung saan nakapaloob din yung evacuation plan. No? Alam mo naman yan, pag ikaw ay security practitioner sa isang establishmento, definitely naintindihan mo na yung sinasabi ko. So, sundin kung ano yung plano for that matter. Okay? Pangalawa, linawin, no, magbigay ng advisory public address system, di ba? Sa mga occupants. Importante 'yon. No, ipaalam sa kanila yung kinakailangang impormasyon at payuhan silang manatili sa kanilang unit kung kinakailangan. Kung nandun naman sa loob, best effort yan na manatili na lang sa kanilang unit, sa kanilang pwesto. Kung sa mulman, di ba, ilak na lang. Di ba, payuhan na lang na ilak ang kanilang unit kung residential yan, kung kondo. Pag pwesto naman, ilak yung mga store. Yan, at manatili doon hanggang magkaroon ng opisyal na abiso kung ano na yung naging disposition dyan sa kaso na yan. But definitely, siyempre yung mga nandun sa common areas, di ba, i-implement kung ano yung una, evacuate, di ba? Evacuate sila doon sa safe area. Then, yung lugar kung saan nandun yung hostage taker, siyempre, kailangan i-cordon o i-secure. Ito yung number 3 na gawin. No? So, ano yung dapat gawin? Definitely, kontrolin yung access sa lugar. Huwag nang magpapapasok. Yun na yung trabahoin ng security personnel. I-cordon yung area. Di ba? Sila na yung dapat magayos para walang makakapasok na kumuha ng picture, di ba? And so on and so forth. Ang kailangan pumasok lang dyan is yung mga responding authorities. Kasi, imbis na maanuhan yung problema, ma-solve, lalo pang lumala, di ba? Mabawasan, lalo pang lumala. Imbis na iisa yung hostage, nagiging dalawa kung may mga pupunta pa sa lugar. Kaya kailangan itong pangatlo, i-secure ang lugar. Okay? Pang-apat, huwag magsagawa ng sariling rescue operation. Pag ikaw ay commander, huwag. No? Ang gawin mo lang is yung 1, 2, 3. Diba? Hindi dapat nakialam at sumugod. Hindi dapat makipagsagupaan siyempre, hindi ka naman bahagi ng response team. Diba? Sa hostage situation, diba, ang maling kilos ay maaring magpalala at magbibigay ng panganib sa hostage at iba pang tao sa lugar kung saan nandyan yung hostage situation. So, tandaan yon pag ikaw ay security head. Okay? Importante yun. 1, 2, 3, 4. At itong number 5, siyempre, kailangan mapanatili mong kalmado ang sitwasyon. Kaya nga, i-cordon na yung lugar. That is the best effort. At huwag nang magpapasok. Diba? Kung ligtas naman at naayon sa security protocol, magkaroon ng mahinahon at hindi mapanghamong komunikasyon with the hostage taker. Ang purpose lang naman nito, purpose is mabawasan lang yung tension, ma-de-escalate. Diba?
at magkaroon ng sapat na panahon para doon sa pagdating ng responder. Kumbaga sa basketball, press muna. Press the ball. Press the situation. Diba? Ulitin ko, ang purposes nito is, siyempre, pababain ang tensyon at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. At, siyempre, ma-delay yung pagkilos ng hostage taker. Okay? Now, ito na. So, yun yung first thing to do, yung 5. Ngayon, pag dumating na yung responding authorities, siyempre, SWAT yan, mga pulis. Pagdating nila, yung team leader o yung incident commander, kailangan i-briefing niya yung team leader doon. I-discuss niya kung ano talaga yung sitwasyon. Kung ano yung, kung nagkaroon ng initial na negotiation na pakikipag-usap sa hostage taker, siyempre, ma-inform na niya agad kung ano yung rason ng hostage taker. Diba? Kung ano yung location, ano yung nasa advantage position ba siya o nasa disadvantage. Para magkaroon ng initial na assessment yung responding team. Napakahalaga yun. At, siyempre, pagkatapos nun, i-turn over na yung incident scene doon sa head ng responding team. Kasi siya na yung magsasagawa ng negotiation at saka tactical response if needed. Diba? Kasi unang-una guys, kahit may training tayo sa security, iba pa rin ang pulis kasi yan talaga ang tinitraining nila at importante meron silang kagamitan. Tayo, siyempre, kulang tayo sa kagamitan sa security. At meron silang legal authority para sa ganitong uri ng high-risk incident. Hindi kagaya ng security na limitado lang. So ang dapat gawin lang ng mga security personnel ay support na lang. Support na lang doon sa responding team. At siyempre yung magsasagawa o magbibigay ng informasyon, mag-update. Diba? In between sa mga tao at saka sa mga responding team kung ano man, diba, yung kailangang i-update, no? Governing the incident or about the incident. Okay? So, yun ang gawin. No? Leave the situation to the responding team. No? Kagaya ng PNP, diba? The negotiation, tactical response, and so on and so forth. Ipakubayan natin sa kanila. So tayo na lang, support na lang tayo, access control, yung mga looters, huwag natin pabayaan makalapit sa hostage area. So yun yung gagawin natin. Then, mahalaga guys, no? Pag nasa, ito sa security, mahalaga yung pag-control sa information. Kasi sa panahon ng insidente, kailangan maging maingat sa pagbabahagi ng impormasyon para maiwasan yung mga fake news, di ba? Iwasan magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon, lalo na tungkol sa location ng hostage, kilos ng suspect, galaw ng responders o iba pa, pang-sensitive yung detalye. Yung mga information na yan, yun yung ibibigay mo doon sa leader ng responding team. At mahalaga ring iwasan ang pagpupost ng live updates sa social media. Kaya nga yun yung role ng security. Huwag palapitin yung mga meron, di ba? Yung mga looters kasi baka mamaya nagsishare na sila, nagbibideo na sila, nagiging live na. Nakikita na yung sitwasyon na hindi dapat kasi yung ganitong operasyon kailangan hindi yan magiging open for public. At definitely, siyempre ikaw na detachment commander, ikaw yung security head, kailangan di ba sundin, di ba, kung ano yung communication protocol pagdating sa ganito. Make it sure na masunod kung ano yung nandun sa plano no pagdating sa communication protocol para hindi magkakasalungat yung mga information at lalong-lalo na yung mga utos from the management. Di ba? So, lateral ang coordination dito but definitely kailangan na aayon doon sa plano para walang gusot, hindi magkagulo. At mahalaga na isagawa ng security, siyempre yung pagpapaalala sa mga occupants, residente, mga empleyado, mga
customers, yan. Kasi depende kasi ito doon sa establishmento. Na ang una talaga dyan, no, pagdating sa ganito, siyempre doon panic kasi, manatiling kalmado. Sundin ang instruction ng incident commander, security personnel at responding authorities. 'Di ba? Huwag gawin pag sinabing huwag pumasok, 'di ba? Huwag nang pumasok sa area. 'Yun naman actually ng rule ng security. Kung sinabi na manatili sa pwesto, isarado yung tindahan, isarado yung store, isarado yung bahay, yung unit, isarado at mag-antay na lang ng final na instruction after the incident. 'Di ba? Huwag lumapit sa lugar ng insidente pag ikaw ay customer, pag may ganitong sitwasyon, huwag kang makipag-issueso kasi magiging kasama ka pa sa problema. No, lumayo, 'di ba? Lumayo doon sa incident scene. Sa security at kahit sino, huwag gumawa ng sariling rescue attempt. No, huwag kayong magpakabayani, 'di ba? Meron tayong responding personnel, sila yung dapat, 'di ba? At of course, kahit sino, huwag makipagtalo, mag-provocate sa hostage sticker. Huwag 'yun. Kaya nga ito, dapat it must believe to the expert, no, yung negotiator, 'di ba? Hindi porket mayor ka, hindi porket congressman ka, kung wala kang experience pagdating sa negotiation na ganito, hindi ka dapat makialam, 'di ba? Dapat ang mag-ano talaga dito is yung head ng responding team, no? Siya yung magiging negotiator. Okay? So anyway, diskarte din naman yan kung makialam yung LGO, kaya yung nangyari sa Green Hills, di ba? Anyway, pero at least, no, kailangan importante dito is masunod kung ano yung protocol ng kumpanya. Kasi siyempre, at the end of the day, yung kumpanyang mananakot dyan. Okay? Then, lahat ng sensitibong impormasyon, iwasan, no? Naulit ito, no? Hindi dapat magiging public ito, no? Magiging ano lang yan pag tapos na, dapat, no? At hanggat maari, wala sanang makuhang video, 'di ba, ng unauthorized person para maprotektahan, lalong-lalo na ngayon na may data privacy. No, kaya mahalaga yun. Kaya ang role ng security talaga, secure and cordon the area. At siyempre, ang pangunahing objective naman ng hostage is yung buhay at kaligtasan ng lahat na nariyan. Kasama na yung mga ari-arian. Okay, so dito na tayo sa sitwasyon kung saan pagkatapos ng incident. Okay, what shall we do after hostage incident? Pag ikaw ay nasa security, let's say ikaw yung commander, di ba? Take note, kahit tapos na yung hostage situation, hindi na nga hulugan, ligtas nang bumalik agad sa lugar. No, hangga't walang utos na bumalik, manatiling nakakordon yung area, nakasecure. Kasi kakailanganin pa ng pulis yan, di ba? Yung mga responding authority ng investigation, evidence preservation, documentation at security assessment bago nila i-declare yan na yes, pwede nang bumalik. So mag-antabay lang tayo doon sa final instruction ng mga responder. Okay? Kaya this is very important. Hindi pa pwedeng pag okay na, balik na doon sa lugar. Hindi tama yun. Okay? Anyway, alam naman yan ng property management. Sila yung mag-aanunsyo. In coordination or basing on the recommendation of the responding team. So guys, mahalaga rin, no, ang pagtingin sa kalagayan ng mga taong direkta o hindi direkta na apektuhan ng insidente. Kung kinakailangan, maaring magbigay ng psychosocial support at iba pang mga assistance upang matulungan silang magkaroon mula sa traumatic experience. Kasi sigurado yan na pag may nangyaring ganito, kahit yung mga malayo na tindahan, yung may mga malalayong unit, maapektuhan yan. Maapektuhan yung kanilang, di ba? Yung iba dyan, matotrauma kung mahina-hina sila. So, definitely, magkakaroon talaga ng psychosocial effect doon sa kanilang buhay. Kasi depende yan sa ng tao. Kaya, kailangan magsasagawa yung property management o yung administrator ng psychosocial support
Di ba? At syempre, hindi lang naman yun pagkatapos magkakaroon ng seminar, and so on and so forth. Depende ito doon sa protocol, doon na nakalagay sa emergency plan. At syempre, batay din doon sa recommendation ng mga responding team. Okay? So, panghuli, pagdating sa ganitong sitwasyon, sino ba yung mga taong may responsibilidad? No, ito nga yung unang nabanggit natin, siyempre, mahalaga ang role ng OIC dyan, yung security head. Kasi siya yung unang first responder and at the same time, incident commander. Kasi wala naman, alangan naman na yung engineer ang magre-responde doon sa hostage scene. Siyempre, ikaw ang detachment commander, ikaw ang security officer, ikaw. And you must assume the position of incident commander. Ang purpose nun, siyempre para malaman mo lahat yung sitwasyon. At lahat ito ay i-relay mo doon sa responding team, doon sa police. So, take note lang yun. No? Yun yung unang tao. Diba? Unang player pagdating sa ganito. Pangalawa, yung mga managers na. Kung may mga operations manager, may mga director. Diba? Yan na yun. No? Yung mga property administrator. Yan. At syempre, yung police authorities. Diba? Yung mga responder. Kasi sila naman talaga yung may say o may karapatan na makipag-negotiate pagdating sa hostage incident, di ba? Law enforcement response ang tawag doon. Yung mga tactical intervention na gagawin nila, sila dapat yan. Pero still, ang galaw nila dapat is naaayon doon sa emergency plan ng establishment. Kaya nga mahalaga yung coordination bago sila pumasok doon sa hostage scene o incident scene. Okay? Now, ang pinakamalagang aral sa ganitong sitwasyon, di ba? Pagdating sa hostage incident, hindi talaga dapat tayo padalos-dalos, di ba? Yung pagkilos natin. Hindi tayo dapat magtatangkang maging bayani. No, hindi pelikula ito na kagaya ng napapanood natin. And the most important is the protection o yung kaligtasan ng bawat buhay. Kaya napaka-importante naman natiling kalmado, di ba? Kalmado tayo at siyempre para maging kalmado din yung sitwasyon. At magkaroon tayo ng malinaw na communication, coordination, collaboration sa lahat, no, lalong-lalo na with the responding and authorized responders para sa negosasyon at tactical response. No, napakahalaga 'yon. Okay? At ang panghuli sa ganitong klase ng emergency, tandaan natin, safety first. Manatiling kalmado, sundin ang chain of command at sumunod sa emergency plan. Yan. Yan ang laging tandahan natin. Siyempre, ang maayos na paghahanda, importante kasi yung paghahanda pagdating sa ganito tamang komunikasyon, disiplina, mabilis na coordination, collaboration ay maaring magiging mahalagang bahagi ng pagpigil sa ganitong problema, di ba? At siyempre yung karagdagang pinsala na dulot ng problema. At siyempre yung pagprotekta sa buhay ng lahat ng taong nasa lugar. Kasi yun naman talaga yung main objective natin, yung kaligtasan ng mga taong nandun sa lugar, lalong-lalo na yung hinostage. Okay? So hanggang sa muli, hopefully meron tayong natutunan. Basta tandaan natin, iwasan natin ang fake news. Huwag magpalinlang at ugaling magsiyasat.